So our parsha today opens by once more listing the names. So kung tanaw na tug maayo, Shemot sa Hebro, pag-abot sa diri sa atong Biblia, ang pangalan niya Exodus na. Oh. Exodus na, in which lahi siya meaning sa Shemot. Kay ang Exodus naghisgot na siya sa pagawas sa Egypt. Og sila ni gawa sa Egypt. While ang Shemot, ang meaning sa Shemot sa toa is less the names. So listing the names. So kung tanaw na tug maayo gikan sa Kanaan hangtod sa pagsulod nila sa Ehipto, the whole life of Jacob and the entire Israel, the 70 Israels nga nisulod dito is gihisgutan perminti ang ilang mga ngalan. Sa dihang mo gawa sila na anata sa parshat Shemot, gihisgutan na pod ang ilang ngalan bisan sila ang uban patay na. So naingon ang Rashi, although Hashem had already counted them in their lifetime, kaya wala sila gibuhat, sige lang hisgot, kaliwat ni Kuan, kaliwat ni Levi, kaliwat ni Naphtali, hangtod na lang naulipon sila sa Ehipto. Karon pagawas nila sa Ehipto, gi-recount na pod, giusab na pod nila hisgot ang ilang ngalan. So gihisgutan na pod, the sons of Jacob who came with him into Egypt, where the children of Israel recounted again. So gibalik na po gihap. And in Egypt, they were fruitful. Ingon ang Torah sa Exodo 1:2, they are fruitful, multiplied, grow, very, very strong. Sa to pa kung tanaw na tug maayo, ang Rashi nagsulti nganong gibalik niya pagpaihap ang Hudiyo sa ilang paggawa sa Ehipto in honor sa mga Hudiyo nga nisulod. Although kasagaran sa Hudiyo nga nisulod nangamatay dito sa Egypt. Nangamatay dito sa Egypt. Pero gilista lang gihapon ang ilang ngalan, gilitok lang gihapon ang ilang ngalan sa Torah para maunor ang ilahang mga nabuhat ingon nga katawhan sa Israel. Hashem already counted them in their lifetime. He again counted them in the time of their death. Bisan patay na sila to express His love for them. For they are like the stars which He takes out and brings in the number and name. So giusab sila gihapbisan og patay na sila. Ang Midrash Tanhuma nagsulti kay ang Torah nag-emphasize man og fruitful, proliferated, multiplied, grow, strong, and very strong. Why is it the Torah is necessary to pronounce those words? Ngano kinahanglan man na? Unsa may gamit ana niya? Okay, niingon ang Torah nga sa diha ang mga Israel na sa Ehipto, they multiplied tremendously. Sila ni daghan og maayo. Og gi-specify na sa Torah sa 5 ka butang. Una, fruitful, proliferated, multiplied, grow, strong, and very strong. 5 gid ka identified nga pulong ang gigamit para matibuok ang gitawag og multiplied tremendously. Kaya unsa may pasabot anang gitawag og multiplied. Okay. Pag ingon sa Torah og fruitful, niingon ang Midrash Tanhuma Rashi nga ang buot pasabot anang gitawag og fruitful, halimbawa mga anak si Dudo Daki nya, I am very fruitful in my old age. Ngano say buot pasabot ana? Buot pasabot nakaanak siya og isa. Mabungahon ang iyang pagkinabuhi bisan luyo sayang edad. So nakaanak siya isa, fruitful. So pag ingon sa Torah og fruitful, buot pasabot nanganak og usa. Pag ingon sa Torah karon og proliferated meaning increase rapidly or increase twice.
Sa ato pa, pag ingong proliferated, nanganak og duha. Pag ingon sa tura og multiplied, nanganak og tulo. Pag abot sa, pag ingon grow strong, nanganak og upat. Pag ingon og very strong, nanganak og lima. Pag ingon, pag ingon sa turag very strong, nanganak og unom. Sa ato pa, sa panahon di ay dito sa Egypt, kusog kaayo og daghan kaayo nga mga babae nga nanganak og kambal, nanganak og triplets, nanganak og quadruplets, nanganak og lima, nanganak og unom. Murag baboy. Sa tuwa kay anang edad gud gikan pagsulod nila hangtod sa ilang pagkaulipon, hangtod pagawas nila, ang ilang tibuok kinabuhi tuig nga naa sila sa Ehipto is 210 years lang. So atong pintahon na ara na sa mga tulok henerasyon. 70 na sila kabukang isulod dito sa Ehipto. Niabot og pila? Dili. Niabot na siya og 2 milyon. Kaya ang gihiyap diha 600,000 is ang lalaki lang na above. Walay labot diha ang babae nga above, walay labot ang babae below, walay labot ang mga tigulang, o walay labot ang mga bata nga lalaki. 3 million Diyos ang naa atubangan sa Sinai. Although naa na siya gitawag og mixed multitude. Pero dili mawala, approximately ang Hudiyo diha is 2 million kapin. 2 million kapin ang Hudiyo nga naa diha. Although katong mixed multitude is na-convert to siya, mo to gitawag siya tanan og Israelites. Nga naman na-convert sila automatic, na-convert sila sa dihang gidawat nila pag ingon nila sa Torah, buhaton mo ba kini? Niingon sila, we will do. Automatically na-convert ang mixed multitude. So atong panahon na di ay niingon ang Midrash Tanhuma sa sulti ni Rashi nga dunay tao ug kasagaran sa mga tao nga daghan. So kung kita atong panahon na naata ng panahon na posible nga sa isa ka anakan sa tong asawa diretso unom, may panahon diretso 5, 4. So productive kayo ta kung baboy pata dako tag kwarta. Duha ka utong lang, 12 na kabok. Yan na sila kang kusog mo daghan. Kaya kung 70 lang, yung tag-isa, pila na 210 years. Gamay na kayo na. Kaya milyon-milyon na sila. Kaya makita pag yun nato unsay sekreto anaw niya. Nganong luyo sa pag-ulipon sa Ehipto, nganong nidaghan sila. Naay sekreto nga murag grabe ka rapid ba. Okay. As long as Jacob's sons were alive sa panahon na sa Ehipto, ang Ehipto grabe ka progressive. Madato sila maayo. So tanan nga swerte siguro gisalo na sa Ehipto atong panahon na sa panahon nga naa si Joseph ug naa si Ehipto hangtod sa pagkamatay ni Levi. Kaya ang pagkamatay ni Levi mo ay katapusan sa pagkahayahay sa Israelitas diha sulod sa Ehipto. After the death of Levi's, diha nagsugod nga gi-oppress na sila maayo hangtod sa pagawas nila sa Ehipto. Sa ato pa namatay si Levi, sa kamatayon ni Levi, mauputoy pagkatao ni Miriam. Igsuon ni Mose. Mautoy pagkatao ni Miriam. So, sa pagkatao ni Miriam, pagkamatay ni Levi, mautoy pait nga kinabuhi sa mga Hudiyo sulod sa Ehipto. Mao gani ang pulong Mara pait. Kay ang kinabuhi sa mga Hudiyo diha sulod sa Ehipto is nagpait. Mao to nga ang pangalan ni Miriam Mara, gikan sa word nga Mara, gingalan sa kalisod nga nandiyan sa mga Ehipto sa Hudiyo diha sulod sa Ehipto. Kay atong panahon na sa din na tao siya, lisod-lisod na sila maayo sa mga. So as long as Jacob's son were alive, the children of Israel prospered in the land which Joseph had saved from starvation. But after the passing of Joseph and his brothers and of Levi, dito nagsugod ang pait. Okay, niingon ang Sider Ulam
usa ni siya ka libro sa oral Torah, nag-ingon, Joseph who lived 110. Di ba ato man nakita ang kamanghuran sa 12 ka banay is si Benjamin. Sa to pa si Joseph is ika-11. So Joseph who lived 110 years ang edad ni Joseph. Nganong imbes siya manghud, kay kaduha man siya sa kamanghuran, ngano man siya una namatay. Kaya sa tanan nilang magsuon nga nisulod sa Ehipto, ang unang namatay, gawas lang kang Jacob, kaya unang namatay si Jacob, gawas lang kang Jacob, ang unang namatay si Joseph. Ngano sa tanan niyang igsuon, siya may pinakamubog edad. Namatay si Joseph sa edad nga 110. O ang pinakataas og edad sa ilaha is si Levi. Ikatulo nga anak kang Leah. So, si Levi sa iyang pagkamatay ni edad og 137. Ang edad ni Levi sa dihang namatay siya. So kaning pagkamatay niya sa 137 nga edad niya is mo kuning pagkatao ni Miriam. Isod magtanaw og mga pizza, no? Libog. Sa ato pa si Joseph, ang iyang edad 110. Patay siya sa Egypt. Si Levi po, namatay po sa Egypt, ang iyang edad 137. O sa ilang panahon, atong panahon na walay namatay nga edad nga moubos sa edad ni Miriam. Kaysa pagkamatay ni Levi, natao si Miriam. O si Miriam mo'y pinakabata nga namatay sa ilang panahon. Ang edad ni Miriam, sa dihang namatay siya dito sa Kamingawan, is 86. Yes, ang pinakabata nga namatay sa ilang panahon, si Miriam. 86. Dito rin ang edad. Taman. Yan, isunod sa ihag kamatay si Aaron. Usapot si Mose. Si Mose ang katapusang namatay dito sa dayong sulod nila sa Kanaan. Human sa away nila ni Og. Itong higanti na, itong parsya, itong niaging pagyod. Nga ang katapusang away nila is ang away nila ni Mose og sa hari sa Bashan nga mao si Og. Nga kikas ara niya sumbag si Og. Sa to pakusgan si Mose. Nya ang pinakaluya pud sa ilaha si Aaron. Kay si Aaron moisa lagtao. Ang tao ba kulyuhan? Usahon. Publishing. Publishing. Tangan nila kuan sa ilalom. Insinso. So, pasuhan. Anao ni Aaron. Kita kaya matag anak og tao? Tao? Yes, isa kadlaw. Isa siguro may maglisod na. Nakita sa katao. Lugos gani. Wala pa kasama. Sa to pa tibuok Israel sa una, ang pinakaluya nila grabe ka kusgan. pinakaluya rin yan. So parehas sila kusog sa mga Israelitas. Pinakaluya pa po. Si Mose nga kusgan, giisa ra kag kumo si Og, matay si Og. Sa kasumbag. Si kuan, kahinumdum mo atong niaging parsya pa nga si Manase nga anak ni Joseph. Sa dihang gidakop si Simeon aron ikulong didto sa tuyo nga ipakuha si Benjamin didto sa kang Jacob. Uli buhian lang si Simeon kung maabot na si Benjamin sa tubangan ni Joseph. Unsa may sulti ni Joseph sa iyang anak, bangon! Manase! Butang ikaw sana si Simeon. Motob sumbag ni Simeon kaisa. Nakahinumdum gyud ang taon si Naphtali, si Simeon. Nakaingon siya, katong kumo ato, kumo to sa ang pamilya. Nga naman, dili ordinaryo ang kumo ni Manase nga nakaigo kang Simeon. Kaya ang ordinaryo lang ito, ano ko na lagwala? Maana na siguro ito, mga halot na ito, mura na ito kutong, nitugpas siyang naong. Pero sa diyang, gisumbag siya ni Manase, nakainom siya, uy, wala, kumo man to sa mga pamilya, huwa siya kabalong, anak dito ni Joseph. Kaya ang soon. Anak ka ko ng tural. So kung wala ang ural, Di natin nito. di masabtan tanan. Dili masabtan. Kaya niingon ang abot Rabay Natan, was not Joseph among the youngest
and his brothers? Dili ba si Joseph usaman sa kanang mga pinakakamanghuran? Kaya ang kamanghuran si Benjamin man. Sunod si Joseph. Dili ba siya man ang isa sa mga pinakamanghuran? Yet he was die first than his brothers. So the new king arose. Ingon ang tura. Paglabay na sa pagkamatay na ni Joseph, dunay usa na kahari nga mitindog. Ingon ang Exodo 1:8. Kung tan-aw lang nato ang verse, ingon ana lang, nagtuota nga si Parao namatay. Mo na to pagtuoan namatay di ay kay lahi naman pud nga hari ang mitindog. Pero niingon ang Talmud Rashi, some say it was actually a new king. Kay ang Talmud manggod, it is a debate between the school of Shammai and the school of Hillel. Although different sides ang ilang gitanaw, duha ka sides. Pero kung imo tutukan og maayo ang kada argumento nila is tama sila pareha. Ngano man, mura sila kanang nagtan-aw sa usa ka butang ba? Nagtan-aw sa usa ka butang, para sa ani kung tan-aw nimo diha, lingin. Kung tan-aw nimo ana, straight line. Kung tan-aw po nimo pinatakilid ana, lahi na pud nga porma. So kada side niya lahi-lahi porma. Matod pa ang usa ka butang, ingon ang Talmud nga ang usa ka butang duna na siya 70 ka porma. Mao na nga ang tura duna na siya 70 ka interpretation. So mao na gilalisan sa School of Shammai o sa School of Hillel nga maoy nagbuo sa gitawag og Talmud. At the end, kung kinsay mo daog, kinaamay mo daog sa ilaha, usahay makadaog ang School of Shammai, usahay pod makadaog ang School of Hillel, but according to sages, walay ni daog, walay napili, kay they are both correct. Although, lahi-lahi ang ilang view, pero tungod kay ang ilang gitanaw usa lang kabutang, pero ang ilang gitutukan is lahi-lahi nga side. Mo na nga silang duha pareha na tama. Okay. Ningon din ni sa Talmud Rashi, some say it was actually a new king. Lahi daw to nga king ni Aros. Others say that it was the same king with new decrees. Mo ni debate sa duha ka school sa Talmud. Dili ay bago na nga hari. Ingon po ng School of Shammai nga, dili ay mura tong hari ah. So naingon si Rashi, katukuno nga ni mga aros nga mga hari, wala daw makaila kang Joseph, who acted as if he did not know. Naingon po ng school, ingon School of Shammai nga wala man guna siya kaila sa kan Joseph, mao to nga bago siya nga hari. Naingon po ang School Hillel, wala oy, nagpatik-atik ra to nga wala kaila. So, naingon ang Torah, and he said to his people, og naingon siya sa katawhan, behold, the people of the children of Israel are more numerous. Naingon ang Parao. O ganiya karon, ang katawhan sa mga anak sa Israel, daghan. Unya, kusgan na. Mas kusgan pa kaysa ato ah. Sayunan kabutog. Kung siya Aaron lang, ano ba, ang kaliwat lang ni Manase lang, musumbag og tao, matay. Tanawa si Simeon o si Libay. Pila ang ilang kapilingan naso? Duha. Sila ran duha nakigaway sa duha ka nasod. Ang nasod ni Shechem ug ang nasod sa iyang amahan. Ug yung sama na nila pagpatay. Duha man ka nasod. Pero duha na sila nakigaway. So, sa dihang nidaghan na sila, action nagkabalaka ang Parao. Katong matod pa sa isa ka argumento nga bagong hari. Ang isa ka argumento dili oy, daan na siya. Ang isa pod ka argument nga wa man gud siya kailang Joseph. Ang isa, wala kailan na, atik-atik lang na. So ana ang nahitabo nga drama diha sa una. So niingon na Parao karon,
come let us deal wisely. Ato silang di gini kinahanglan gini sila maramaan. Come let us deal wisely with them, lest they multiply and it come to pass og mahitabuon niya nga kung pasabdan nato na sila dire, when any war should chance, kung dunay moabot nga gira, they also join our enemies. Sila makig-ipon sa atong kaaway aron pagpakigira nato o posible nga kita mapili kaysa ilaha palang gani daan mas kusga na kaysa Ehipto. So niingon siya, let us deal wisely. Pangutana, diun sa man nila pag-deal. Nganong naulipon man nila ang Israel? Nga untaan ang panahona nga dato nang na silang maayo. Kani mga Hudiyo nga naa sa Goshen, naa sulod sa Ehipto, nga dato na sila. Sino nang katong napulo kahampak? Tanang mananap, tanang nga mga gipanag-iyahan sa mga taga-Ehipto, nahimong ilaha. Paghampak karon og dugo, asa man namalit og tubig ang Ehipto? Nga dito man sila namalit sa Goshen, kaya ang tubig nga mugawa sa Goshen, limpyo man, dili man dugo. Pura sila namaligag, mineral water ba? Palito ko din nila, ulimon man nila ang kuwan. Gipasiparit man sila, gibutang man sila dito sa tumoy. Gigahinan man gid sila area dito ni Parao. Kani mo bayad din ito. Bayad sila, magpabayad man. Pabayad man ng Israel. Bayad sila. Dili pa gid sila totally slave. O dili, actually visitor sila dito. Totally slave sila, Oh. di sila kabuto. Bunga lang. Wala pa sila ma-slave atong panahon na. Visitor sila ni Parao. Kaya nahimo silang slave sa panahon nga human ang matay si Levi. Katong pagkamatay. So sa panahon sa tapulo kahampak, naapa ang Napasilipin. naapa sila dito. Og ang yuta dito sa Goshen is gipanalanginan. Kabantay mo nga ngano nga sa dihang nihatag og hampak sa kamatay sa mga mananap. Nganong sa paggawa sa Ehipto, daghan man gihapon sila og mananap. Nga unta niagi na magkamatay sa mananap usa sa mga hampak. Pero nganong sa paggawas nila sa Ehipto, daghan man sila dalang mananap. Wala man. Tungod kay ang mga mananap nga naa sulod sa Goshen, walay apil sa hampak. Pero panahon na katong ulo pa ang wala naman siguro si Levi itong panahon na. Pero ayahay pa sila. Gilisod-lisod na gani sila. Sugod na sila gi-oppress, pero nangadato na sila. Okay, ato man ni mesgutan nganong napobre sila. Di pobre nga dili, as in pobre. Okay, daghan man sila mananap. Although giingnan sila sa Tura nga ayaw mo gawas nga empty-handed. Kinahanglan mo gawas mo daghan gid mo dala. Pangingon mo sa inyong mga silingan, mga yuguan. Og dili mo muhatag, hampakon mo balik atong gihampak nga gihatag ni Mose. Murag na treat sila ba mo nang mangayo sila bulawan, mangayog silver, mangayog kupa nga gold. Mangayog bisan unsa ihatag yun sa Ehipto. Mo daghan sila dala pagawas. Kay do not leave Egypt empty-handed. As Egypt, masilingan nimo, maamo nimo, pangayo bisag unsa sa nina, mga butang, kay siguro sila gyud muhatag. Kay og dili sila muhatag, ibubo nako ang unang hampak. So giunsa man ni Parao nga nahimo man niyang ulipon. Although kung tan-aw nato sila sa ilang panahon nga naa pa si Joseph hantod sa panahon ni Levi, sila nay murag mga inila, nga dato sila, hayahay kay sila. Ug matud pa ni Jacob nga ang 17 years niya nga pagpuyo dito sa Ehipto mo ay pinakahayahay nga kinabuhi niya sa tibok niyang kinabuhi. Katong 17 years. Pinakahayahay, wa gid daw sila maglisod. Sa ato pa abunda kay sila. Giunsa man ni Parao. So ang gibuhat ni Parao, niingon ang Midrash Tanhuma, niingon ang Parao, ang binibe. So naa diha sa field ang mga Hudiyo, mga dili Hudiyo. Kuha siya pala, niadto siya dito sa field, o nipala siya, nagmasa siya og bricks, katong mga straw mahimo og bricks sa una, ila man ang tumban-tumban. Ilahan man ang pag-iagkabaw para ma-mix. So, nagtrabaho maayo si Parao. Pagkasalop, declare din siya,
kung pilay atong nahuman karong adlaw, maunay kada adlaw nga i-report ninyo sa ako ang buhaton ninyo kada adlaw. Sa to pa, kung nakahuman og 100 ka block sa hollow block si Parao, unya atong panahon na kay mga tao paspas kay mo trabaho. Ano man, maulaw sila sa ilang hari na sila katubangan ng tamang trabaho. Tabo yung takita. Urang ka nang sa reality karon na po sa construction ba? Or sa tunnel. Nga sa panahon nga, ang pinanser na usa may buhaton sa mga tao. Abdi kay manulog tunnel! Abdi kay mo balbag! Ano man? Gawa sa tunnel, may kay pagkaon, ginas karlo! O anang style? O sa construction po, basta na ang mga amo, pas-pas kay double time kay mo trabaho mga tao. Times 2 na ang lihok nga gibuhat sa mga tao kay na ilang bus. Si Parao banat mo paningot sa dagko hatod salok. Pag-declare pagkahapon, kaning atong nahuman, karon kada adlaw na mo magbuhat og ingon ani, i-report ninyo sa kuha kada adlaw. So katong pagtrabaho nila ato extraordinary to siya. Unya sa tanang adlaw, mo na to ilang buhaton. So pinaspasa yun. So, pagkasalop ana, nagbutang si Parao og usa ka taskmaster. Ang iyang gibutang nga taskmaster, usa ka Hudiyo para makasinabot niya ang mga tawo nga trabaho. Usa ka Hudiyo ang iyang gibutang nga taskmaster nga maoy mo bantay sa mga tawo nga mo trabaho og maayo, unya maoy mo report kung pila ilahang nahuman. So, pangutana, makapanginabuhi pa ba ang mga Hudiyo aning panahon na? Oh. So kung sa regular ni mo nga trabaho, 80 lang kahalublak or 70 kahalublak ang imuhang mamasa. Pero na si Parao 100. Sa to pa kada adlaw, report na nga kailangan kada adlaw. Report na kag 100. Makakuan ka? Maluya ka madugo. So kung ikaw na lang isa, posible magabinan ka. Magabinan ka. So mo to ilang report kay na kada adlaw human jud mo 100, ibutan na nato 100. Oh, para mas dali masabtan. Kinahanglan nga mo buhat gyud mo og mga bricks sama sa gidaghanon sa bricks nga inyong nahimo samtang ang hari kauban ninyo nga nagtrabaho. So kada adlaw sila overtime. So dili na sila kapangitag ilahang sariling panginabuhian. So ang ilang kadato, stop. Pero dato gyapon sila. Pero wala na mo daghan. Stop naman. Kaya naglibor naman sila sa bricks. Why like on bayad lang to? Wala bayad. Wala may bayad. Wala bayad. So the Egyptian way of dealing with the Jewish problem was to enslave the Jews. Mo to'y tuyo ato. Aron mahimong ulipon nila ang mga Diyo. They made their lives bitter, pait, with hard labor, in mortar, and in brick, and in the manner of work in the field, and yet, the more they afflicted, upon samtang sila gilisod-lisod og maayo ni Parao, they afflicted them, the more they multiplied and grew. The more kuno nga, gilisod sila og maayo, the more nga nidaghan og maayo ang Dios. Ganun sa mga paagian. Nga nidaghan menon sila nga. Obserbahin ako, di ba kanang kapoy kay tadog ikag panay? Kung hula ko bagkag tapat sa usawa? Nay uban oy. Anay uban. Oh, pero naay uban pero dili tanan. Kita na. Oh. Kaya ako lang kapuyon ko tanaw pero tuog naman ko. Salamat lang gani ko kay akong asawa ko dili ko gihan manghit. Kay ko para pag kugihan mo nuhay, nuhay anak Ay yun. kailangan ko na to katunggo na lang gid ilang linaw. Baka. Anad na ba? Anad na sila na nato. Oh, pero sa anad biya nimo kanang lang sila kanang kuan ba option ba nga. Linaw sila. Saan may pangpakatulog nila ng nanak? Hindi sila nalagpan, hindi sila natulog. Ito. O sa kung tanaw ni mong maayo, kapoy sila. Dili na sila halos makadulog. Ang pangutana, makadulog pag ano sila, nga naaman sila sa field. Niingon man si Rabbi Akiba
dinhi sa Midrash Tankuma Talmud Sutta 11b. Rabbi Akiba said, at first Pharaoh insisted only to make the prescribed number of bricks. Una ato, sige buhata lang na ninyo, mahuman mo uli mo. Pero then he commanded that they should not be allowed to sleep in their homes. Pagkahuman niya ato glabay sa pila ka panahon, ayaw mo panguliha, kinahanglan humanon yun ninyo kay naa may dagang dili kahuman sa ilahang limit. Kay manguli na. Mao tong gibalauran sila, ayaw mo panguli. Kinahanglan humanon ninyo kay kung muuli pa mo, mubaklas mo pila ka oras sa gabi, mubaktas mo pila ka oras sa mo kaabot sa field. So, makahuman day kuno mo sa inyong kutang, nga di man gid mo kahuman ana. So, ang nahitabo, wala sila papaulian ni Parao. Pangutana, nganong nidaghan man sila nga di naman gani noon sila kauli. Kawat-kawat. Ang babae na nila niya. Kawat-kawat. Yes. Kung babae. Okay. Babae na nila niya. Sa pagtanaw ni Hashem nga ang Israel dili mo daghan, nagbuhat siya iyang gi kuha ng mga babae nga ignite niya nga atuan ninyo dito ang mga lalaki. Moto nga mga babae ni adto niya mga ligo man na silag sapa kay dalhan man ilag tubig dito sa field. Kay ang Egypto baya is governed na siya with River Nile. Usa ka sapa sa tunga. Unya ang sapa sa tunga na ay mga daghag kanal-kanal. Din dito nagagi ang tubig pero kay naa man sila sa field. So gidala nila og tubig. Karon kay pagkabuo nila sa River Nile ana sa usa ka pitchel, ang isda nga makuha ana ang Hashem nagpadala man pong isda. Gagmay isda siguro buriring. Gagmay man daw kayong isda. Kung may nigana nimo sa River Nile, automatic katunga ang isda ana niya, katunga tubig. Na problema sila kay kada ano nila, iyabo nila. Mainom baguday nimo na isda galutaw. So, iyabo nila. So pag ana nila, di syempre wala naman sila panginabuhi, wala sila kwarta. Muadto taani atong dala tubig na pag-iisda. So naitabo, nagduha nila sila duha ka kabo. Pitsil. Gisiparet nila ang tubig sa isda. Pagkahuman ang isda gibaligya, gipalit nila pagkaon, pahumot og uwel og tubig. Di gitunga man nila ang tubig, ang isda gibaligya. Gipalit og pagkaon og pagkaon og uwel og mga bino. Pagkahuman tubig. Pagdala nila dito, Ano nila? painom, pakaog bayo. So, pag human nilang pakaon, kaning mga Hudiyo nga babae, nagdala din na silag sa amin. Kada adto din nila, kada adlaw, sa adto nila sikreto, kawat-kuwat nila adto dito sa field. Nagadala sila sa amin, niya humag pangaon, anaon din nila sa wago, paano na ako dong mo? Niya, tanaw sila duha sa amin. Wapa kay kuno, mura ginatintal nila ang Lalaki. lalaki. Tanawa dong, idikit ang naong. Di syempre ang init. Niya, mga higal na gudto kay ug si kuan pa. Basig way laing lingaw. Wala, lingaw gani. Way laing lingaw ima. Lingaw, boring na kayo. O buring kinabuhi sige lang kuan buhat og bricks og kuan. Wala to ilang lingaw. So pag ingog gupahan na nako. Pano? Pag ana bisag naa sila sa boundary sa Egypt, naa sila sa boundary sa field, naa sa kasagbutan og karon pa. Dito nagbuhat sila bata. Yahay na nun sila palipi. Og dito sige nila balik-balik kada adlaw ingon nato. Hangtod nga nabuntis gyud ang Mga babae. mga babae sa Egypt nga wala nakabaluang Parao. Oh. So unsa man nahitabo sa ilaha? Sa diha nga nabuntis sila, uli na sila sa ilang balay. Pundo sila sa ilang balay. Karon, sige sila tago-tago. Siyempre, ang tiyan mo dako man, nasakpa na aron ni Parao. Nganong nga, kining mga Hudiyo, bisag wala ang ilang mga bana diha, nganong nampurot man ang tiyan ani? Nganong nagsige man sila kadaghan? Sayo nang kamudaghan anak dahil unom sa isa ka anakan. Usa ka babae, anong kabo? Anak og moingon ang turag very strong. Unom, og moingon very lima. May prolipustos sa to.
Anak duha. Sa atong pala. Ikaw rin na atlan to kunom. Di, dako kayo ang tiyan. So ang gihimo nila, basta dako na ilang tiyan, dili sila pakita sa mga Ehiptohanon. Kaya ang Ehiptohanon, busy pagbantay sa mga Hudiyo dito sa tiyan. Tago sila kay naamay parasan. Naamay ka ng apulam nga ni. Naay mga trees of apple dito nga dali makita. So dito sila manago. Then ang problema ang pagpanganak. Karon, gipatawag ni Parao ang ilahang mga midwives. Gipatawag ni Parao ang ilang mga midwives, si Sipra o si Pua. Ang tanah kinsa man ni. And king of Egypt summoned 2 Jewish midwives, si Sipra and Pura, commands them to kill all Jewish newborn males. Patya ninyo, paggawa sa bata diyan sa taguangkan siyang inahan, basta laki, automatic, tuka, ilunod dito sa Nile. Pero kung babae, buhiya. Mo na instruction kang Sipra o kang Pua. Pangutana kinsa man ni Sipra o si Pua. Naingon ang Suta 11b. This was Jochebed, the mother of Moshe. And Pua is Miriam, the sister of Moshe. So Sipra, this was Jochebed, called Sipra because she is very beautiful. So gitawag siya og Sipra. Then, ang isa ka mananabang, si Pua. This was Miriam, called Pua, because she cried. Kanang makakita agad siya bata di ba ang bata maghilak man na inigawa sa bata. Uha, uha. Iyahan na diretsong lingawon. Naon niya, tik, ganun. Yan pagkataon, magkiningkoy siya mo na ang bata nga bagong nataw, mukatawa. Oh, mo nagingan lang siya Pua. Because sometimes she cried, sometimes she laughed, and sometimes kanang komedyante siya ba. Oh. The newborn baby infant in the manner of woman who sought a crying infant, magkita, the expression of crying similar to like traveling, woman will cry. So muhilak po siya. Mupakatawa siya bata, mupahilak siya, mupadula siya bata. Munang maayo ka ay si Suta, si Miriam, mualaga og bata. Gingnan sila ni Parao. Mo anak ni naglalaki, ilunod sa Nile. Anak ni nagbabae, buya. So sa dihang ng anak, kaya nangadto naman sa apulan, nanganak karon, nasakpan man na sa mga sakop ni Parao. Di daghan mo sila, mga Hudiyo nanganak dito, di nasakpan. Karon pagsakop anaron pag-adto sa mga Hudiyo, wa may nakita sa isa ka bata. Ngano man na siya. Asa man ang mga bata nga gianak sa Hudiyo, ngano ang Hudiyo nagsige minog kadaghan. Hiningon ang Tankhuma Talmud Suta, ningon dito nga sa dihang nataw ang bata ug moabot ang mga Ehiptohanon, ang yuta mulamoy sa mga bata. Tabunan na to sila. May bata diha pagawas tungangkan nya, dungan-dungan man sila nya. Dungan-dungan gubuhat kay dungan-dungan gug atong field. Grupo-grupo gud sila. Di pagpanganak dungan. Karon nay mga anak unom, nay mga anak lima. Daghang kay bata, nahimo sa isa ka butuhan. Nasakpan sa Ehiptohanon. Pag ato sa Ehiptohanon, way nakit-an nga naman ang yuta mismo nilamoy sa mga bata. Ito wala, asa nga mga bata dire? Wala bata nakitaan mo itong paggawas pod sa mga Ehiptohanon iuli kay way nakitang bata. Ang mga bata nigawas sama sa mga sagbot diha sa yuta. Daghan kaayo. Mo na niabot sila og 3 million sulod lang sa 210 years. Sino ka na? Anak ko unom niya wala palit kay gikaon sa yuta kay na Ehiptohanon. Pagka wala na ang Ehiptohanon doon nanggawas murag mga sagbot. So Parao commanded all the people saying,
So balaka na si Parao kay ningon man gud pod ang iyang soothsayer. Iyang sorcerer ba kay mga hari sa una na sila yung mga sariling mga soothsayer. Kanang mga witch gani. O mga babaylan. Ningon ang iyang babaylan man gud pod nga kining panahon na karon dunay usa kang himong bata. Nga kining bata moilog sa imong trono. Muto na kuan si Parao. Uy, dili pwede. Usa ka bata ng Hudiyo nga moilog sa imong trono. Mutong iyang gipapatay ang tanan. Pero unsaon man niya pagpatay nga ang tanan gikaon man sa yuta. Nya paghuman og wala nang Ehipto, iluwa ra pud sa yuta. Tuwa ra sila sa akulan ng puyo-puyo. Saon man pagpatay, unsaon man pagpugong sa population sa Israel. Uto nga paspas kayo mo to ningon ang tura nga they unsa daw? Multiplied rapidly. They multiplied, grabe gud sila ka kadaghan. Unsa ka tawag gud mga anak gugunom? Dili may posible naman yung mga history karon. Ibang lugar na yung mga nakatulo na gani upat. Kino nung kang nung tata pila ganito iya ha. Kuno namatay. Upat no? Igsoon ni Jima nga nakugupat. Patay lang duha. Sige ka nang buhay. Buhay. So sa una niabot gyud og unom. Naay mga tao sa una moabot og unom. Nya buhi tanan. Napoy 5, napoy upat depende. Katong panahon na gibuhi sila na gamay gid sila. Si Tintar gud sila ni sulod sa Ehipto. Uso pa ba yung milagro sa una? Tapos sa una. Padaghan. So niingon si Parao commanded all his people. Pag ingong all his people, meaning apil ang iyang katawhan ani. Human siya nagsugupat siya ang mga anak sa Ehiptuhanon, basta mataw gani lalaki ilumos. Kaya kay wala nga ni daghan magkita, daghan magyapon eh. Moto niingon na siya nga ni komanda pud siya lain, Parao commanded all his people saying, every son that is born to you shall cast into the river, and every daughter you shall make live. Kaya niingon ang Talmud Sutta, he imposed the same decree upon his own people. Bisan sa mga Ehiptuhano, nagpagawas na siyang sugo, nga ang tanang matao, nga badaan ng tuiga, patyon. Said Rabbi Yosef ben Rabbi kanina, he made 3 decrees. First, they instructed the midwives, if it is a son, then you shall kill him. Ikaduha, then he commanded every Hebrew son is born, you shall throw into the river. And finally, Parao commanded sa tupalumsan og ilabay ang iyang sugo. Then ang ikatulo, Parao commanded to all his people, dili lang sa Hudiyo kundi apil gyud sa Ehiptuhanon. Ang tanang mataw na ipalabay na dito sa Nile River. Posible ba gud na nga ang tao ilabay ng Nile River? Posible ba na siya? Lumsan dito? Di ba sila mahadlok ana? May kuwan gud siya, king gud siya. Okay. Una-una, naanad sila og humol og patay diha sa Nile River. Ngano man, sa diha nga si Jacob namatay, 12 ka adlaw si Jacob naa sa kamot ni Parao. 12 ka adlaw. Asa man siya gibutang? Gilunod siya sa Nile. Kay samtang naa sa Nile River, kaya ang panalangin gud ang tunglo sa Ehipto is naa sa Nile River. Basta muawas ang Nile River, bless ang Ehipto. Nga naman makatanong sila kay ilang kanal masudlag tubig ng irrigation. Pero munaog ang tubig sa Nile River, drought sa ilaha kay dili sila katanong. Motong ilunod nila si Jacob dito para mabless ang tubig, muawas. Muawas po ng tubig paglunod. Hindi umot ko siya. Moto reklamo si Joseph nga na ako'y saad sa akong amahan nga ilubong siya dito sa lubnganan sa among ginikanan. Unsa may sulti ni Parao? Annul your promise. Ayaw buhat tayo mong promise. Unsa mo sulti ni Joseph? Umo nang i-annul nako ang promise nako sa akong papa. I-annul pod nako ang akong promise sa imuha. Unsa man day promise ni Joseph kang Parao? Okay. Sa diha nga si Parao nakigsulti
kang Joseph pinaagi sa 70 ka pinulungan. Si Joseph nitubag pod og 70 ka pinulungan. Sa to palibil sila duha kay balo. Karon sa dihang ni istorya si Joseph og hulitang language, Hebrewanon nga language, si Parao wala nakasabot. Busa dunay nahibalan si Joseph nga wala nakabalo si Parao. Busa si Parao niingon, tudloy ra gud ko ana. So unsa may kuan ni Joseph, gitudloan niya pila ka panahon si Parao, pero si Parao dili gyud siya makasabot. So unsa may iya na lang gibuhat? Joseph, magbuhat na lang tag-agreement. Mahimo kang sikat dinhi sa akong yuta. Mahimo kang inila, sigundan ako. Ang labaw nimo ako ra. Gawas nako, wa nay makalabaw nimo, bisan ka ng mga ministro diha, ikaw lang labawan nila. Ako ray makalabaw sa imo dinhi. Ayaw lang itubaan sa kusaktrito, nga di ko kabalo sa imong sinultihan. Kay maulaw diha siya sa iyang kaisig, ihiptuhanon, nga mahibalaan, nga mas dakong nahibalaan si Joseph kaysa ilang Parao. So mauto nga, sa panahon nga gustong kuhaon ni Joseph, si Jacob sa kamot ni Parao, si Jacob gustong kuhaon ni Joseph sa kamot ni Parao, kay 12 ka adlaw si Jacob nga naagahumol sa River Nile. Moto ningon nga nakasaad ko, ningon si Joseph sa akong amahan nga lubong na ako siya dito sa lubnganan sa iyang ginikanan. Diya nga, iano lang imong saad. Kay diha lang na siya, kay mabless ta kung naa na siya das tubig. So unsa mapresulti ni ni Joseph? Og mo na, ianol po na ako ang akong promise sa imo ha. Dili na nako imong sekreto nga dili day kakabalo sa among sinultihan. Siya nga og mao na kuhaan na siya ko. Ilubong na dito sa ginikanan. Tungan na sa ginikanan. Hadlok gyud siya may balan nga di siya kabalo. So grabe ang konsultura no. Hapit na gid ito siya malubong. Oh, hapit wala malubong. Mao ganito bisan sa kamatayon gani ni Joseph. Kabantay mo nga sa kamatayon ni Joseph atong last parsya. Unsa may nahitabo ang Joseph? Ihumol siya tubig pareha ni Jacob. Dito sa River Nile. Oh, pero si Judah yang gipasaad ni Joseph nga kung mugawas mo diri sa ito dalaha ko lawas. Daan mo siya nagsuko. O daan sa buhay siya, kung mamatay ba ako dalaha ba ako ninyo sa inyong paggawas ha. Asa mo mo ato, uban ako. No, ba na ko ninyo. So sa ato pa, sa wala pa sila nakagawas sa ito, asa dahil si Joseph. Naingon ang Midras Tankuma, naa siya dinha naghumol sa tubig sa River Nile. Ako siya malubong ako. Wala. Ang iyang kuan metal man. Ha? Ang iyang lungon metal man. Isulod man siya metal nga lungon. So basta gali sarado kaay nga lungon, dili mamamipais na siya. Nya gihumol pa gid bugnaw. Ang River Nile, Iulbo. Yan. Ako ang kuwan. Dako ang tubig. Tubig mo to makapamukas sila. Nakabaw naman si Parao. Kay sa panahon nga si Jacob bilang gitunol, perminti man katao ang River Nile. Di. Sa 12 ka adlaw. Unya kay hadlok man siya sa desisyon ni Joseph da. Mao na di anol na ko ako sa zaman, anol ko na ko sa imo ha. Ayaw lang. Wala na imo amahan diha. Lubong dito. O lubong na dito. Tabangan pag si Joseph. Tabangan pag yun. Tabangan siya. Pero pag abot ni Joseph, wala na nakapugong. Wala. Kinsa may nihangyo sa ihang nga ilubong nato. Ngawa man gid malubong si Joseph. Wala, ito ang tubig. Naano sa tubig ang lubong. Mo to ang River Nile perminti ang Awas. blessing. Nasa raman to siya nakabuhat sa panahon na ni Moses. Katong paggawas nila Paggawas Moses nila, dito sa nagidala nila. Yes, magyan na to na sa laing parsya. Lain parsa na. Ay, ay. Lugan. Ya, dito pagyod sa pagpasa na sa lubong na sa lungon, Yan lumong. naguyog-uyog siya. Sa ato pa wala pa siya nahimong yuta. Wala, wala. Magpa siya, mami. Mami pa siya uyog-uyog. Nganong uyog-uyog man siya? Ipay dito siya pinabuhat. Tungod kay Uldo, Siya. gipanalanginan siya ni Hashem. Is katong pag-uyog-uyog niya is silo to sa iyahang sala.